morning po! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Purihin ang ating Panginoon. Isa na naman pong magandang araw ang meron tayo ngayon at isa na namang pagkakataon para purihin po natin ang Panginoon, sambahin natin ang ating Diyos. Nakalapit po tayo sa pamamagitan ng ating pag-awit. At ngayon po'y mag-aaral tayo ng salita. Pero bago po yan, nais po natin pasalamatan ng Panginoon. At ngayon pong araw na to, meron po tayong mga bagong kasama. Amen! Palakpakan po natin yung mga bago natin. Pwede po ba silang tumayo? Ayan, mga bata pa po sila. Ayan, welcome! Sorry ha. Noong Sunday po, nandito sila sa youth service. Nalimutan ko po yung pangalan nila. Sorry po. Pero welcome po sa Sambahayan Kristiyana Ministries. Again, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay nila. Amen. Sige po, makakaupo na po kayo. Thank you very much. Ayan. So, nawa, pag-pray po natin sila. Nawa, simula nung linggo, ngayon po, bumalik sila. Salamat sa Panginoon. Nawa po ay magpatuloy po ang kanilang pamumuhay ng sumusunod po o nananampalataya sa ating Diyos. Amen? At meron pong nagdiriwang ng birthday ngayon, si Ronald, yung po yung mister ni Tess. Ngayon po mismo araw ng linggo, pagpe-pray po natin siya, bagamat wala po siya sa dito po natin siya kasama. Meron pa po ba? Bukod kay Ronald, meron pa ba? Wala na? Sa mga bago natin, walang magbe-birthday sa inyo this March? Wala. Okay. Ayan. Sino po? Wow! March 27! Si Erica siya. Yes. Si Erica po, magbe-birthday sa March 27. Samahan natin sa prayer seat. Erica, invite ka. Hindi kami malakas kumain. Konti lang. Ayan, sige po, pag-pray po natin sila, yung ating po mga may kaarawan sa oras na to. At tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Amen. Purihin ka, dakilang Ama, ng mga pangyarihan sa lahat. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagdakila, paggalang. You deserve all this. Lord God, the highest praises, the highest honor, the highest adoration, Panginoon, because you are the Lord of Lords, the God of all gods, and the King of all kings. We just praise you. We magnify your holy name, God. We just welcome the presence of the Holy Spirit in our midst right now. And we thank you because you are with us. As you promised, 2 or 3 gathered in your name, nandun ka po, Panginoon. Salamat po. God, sa umaga na to, patuloy na mangusap ka sa mga salita na ipagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Open our hearts, Lord God, open our minds, even po yung mga kapitbahay namin, lahat ng mga nakakarinig, naaabot ng tinig na ito na kanila pong nauunawaan, God. We are praying for the power of your word, Lord God. Hindi namin pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng iyong salita. Kasi alam namin may ginagawa ka, Panginoon. Kaya patuloy, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa. Ikaw yung magpahayag. Ikaw, Panginoon, ang manguna. Ako po, Lord God, ay isa mo lamang tagapaglingkod na tumutupad ng tungkulin na iniatang mo sa aking o Diyos. Kaya naman, God, sa bawat pagbuka at pagbigkas ng mga salita, ito po'y magmula sa iyo, God. Hindi po magmula sa akin, Lord God. Ikaw po ang marinig nila, ang tinig mo, Panginoong Hesus o Diyos. At salamat po, maging sa mga may kaarawan. Sa araw na to, si Ronald, we pray, Panginoon, nawa o Diyos, na isurrender niya na ng lubusan ang buhay niya sa iyo. Makasama siya ng kanyang sampahayan, ng kanyang mag-iina dito po sa iyong iglesia, Panginoon. At kung ano man po yung kahilingan niya sa araw na to bilang kanyang special na araw, Lord, ikaw yung nakakakilala at nakakaalam, Panginoon. I-align mo yung puso niya doon sa kagustuhan mo, God. And to Erica na magsa-celebrate ng birthday this coming 27, Panginoon, bless her, God, at magpakilala ka po kay Erica, O Diyos. Kulang ang oras na to at hindi sapat ang ilang oras, ilang minuto, araw para makilala ka. Kaya Lord, ikaw po yung mangusap sa Kanya at sa Kanyang kaarawan, God, patuloy, Panginoon, na
You will make her happy. Ano man po yung nasa puso niya, Panginoon, nawa, O God, ito po ay may pagkaloob mo sa kanya, O God, at pakita mo sa kanya that you are a powerful God. And to each and every one of us here, Lord God, we give you all our packages. Mabigat o hindi mabigat yung mga dalahin namin, pinagkakaloob namin ito sa iyo, Panginoon. Bawat isa ay may dalahin, Panginoon, Lord. Ito po ay ibinibigay namin sa iyo. Kasi sabi mo nga, God, magaan lang yung pamato na pinapapasan mo sa amin. At lalo yung gumagaan kasi ikaw mismo ang bumubuhat sa amin, Panginoong Jesus. Kaya patuloy na magising ang bawat isa, God. This is the right time for us to be serious. Ito na po yung tamang oras para kami palaging magnais, magnasa na makinig ng iyong salita, magkaroon ng pananampalataya, magkaroon ng pagnanasa na sumunod sa iyo. Ito na po yung oras na kami tunay na sumamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Ito pong aming dalangin. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! So, nung nakaraang for 3 weeks, pangatlong linggo po ngayon, pinag-aaralan po natin ay church. Amen? So, hindi na po natin masyadong babalikan at ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral natin patungkol po sa iglesia or church. Sa araw na to, pamagat po ng ating pag-uusapan, Jesus is the center of SCM. Let's make it personal. Jesus is the center of SCM. Yan. So, ang Panginoong Jesus po natin, ang sentro ng iglesia na to. Again, we were corrected that this is not our church. Amen? Hindi po atin ito, pero salamat sa Panginoon at pinamanage niya sa atin. No? Tayo po yung pinagkatiwalaan niya para i-nurture po ang iglesia na to. But this is not ours. Tayo pong lahat ay pag-aari ng ating Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sa Diyos ka. Yan, pag-aari po tayo ng Diyos. So, ang ibig sabihin po ng pag-uusapan natin ngayon, Jesus at the center of SCM, or Jesus is the center of SCM, dapat po sa Diyos umiikot ang ating iglesia. Amen. Sa Kanya po umiikot. Lahat po ng ginagawa natin dito ay para sa Kanya. Wala po tayong ginagawa dito or gagawin dito or ginawa dito na hindi po natin inialay sa ulo ng iglesia na to kung hindi sa ating Panginoong Jesus. So buksan po natin yung ating verse ngayon o pag-aaralan po natin salita ngayon sa Kolosas, Kabanata 1, talata 15 hanggang 18. Sa English, Colossians chapter 1, verses 15 to 18. Ayan, may background music tayo. Nakita niyo na po, Colossians chapter 1, verses 15 to 18. Basahin po natin. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Maliwanag po? At siya may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos. Amen. Sa pamamagitan niya, tingnan niyo po ito ha, lahat ito nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para kanino? Para sa Kanya. Verse 17, siya'y una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita.
Holy Spirit, we ask for your wisdom, for your revelation, God, sa oras na to. In Jesus' name, Amen. So sabi po rito ng main verse po natin, mamaya po marami pa po tayong mga verses na babasahin. Si Kristo po ang larawan ng Diyos na hindi po natin siya nakikita. So dito maliwanag na merong pinapatunayan yung John chapter 4 verse 24 that we must worship God in spirit and in truth. Because hindi natin nakikita ang Espiritu kung saan sinasabi rito, hindi natin nakikita ang Diyos. Amen. At siyang may kapangyarihan saan? Saan po saklaw? Alin ang sakop ng kapangyarihan ng Diyos? Ayon po sa binasa natin, sa lahat ng nilikha. Kasama po ba tayo doon? Opo. Kasama po tayo na saklaw, na sakop ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual. Kasama po rito, sinabi rito, the holy angels and those fallen angels. Amen. Kasama po sila, kahit po mga fallen angels. Lahat ng may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So makita again, dito po natin mapapatunayan why God created us. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Tayo po ay nilikha ng Diyos para kanino? Para sa Kanya. Wala nang iba. Amen. Siya ay una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Tinawag po siya rito panganay na anak. Sa English version po, the firstborn. Kaya po ganoon ang tawag, the firstborn, siya po yung namatay at nabuhay uli na Diyos. At wala pong naging katulad ni Jesus. Yung iba pong ginudiyos nila ngayon, yung mga Diyos nila namatay. Hindi po, anong ibig sabihin nun? Hindi po sila nabuhay. Unlike Jesus Christ, ikatlong araw pa lang ng pagkakamatay niya, ikatlong araw siya ay nabuhay na. At hanggang ngayon, siya po ay buhay. Amen. No? So, dito po sa ating verse, gusto nating ipahayag, ipagsigawan, at nawa maipakita po natin na si Jesus po ang focus ng iglesia na to. Wala po tayong ibang itinataas, wala po tayong ibang pinupuri, wala po tayong ibang binabanggit na pangalan dito na makakapagligtas sa atin maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. He is our all in all. Siya ang lahat sa atin. Amen. Why we do things that we do here in church? Bakit po natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin dito sa iglesia, sa labas ng iglesia, o kung saan man po tayo naroon patungkol sa Diyos, bakit po natin yun ginagawa? Why? Ano pong dahilan natin? Bakit natin yun ginagawa? Kailangan po, chine-check natin, ine-examine natin, ine-evaluate natin ang ating mga sarili. Bakit nga ba ako naglilingkod? Tama? Bakit ako naglilinis ng church? Bakit ako sumali sa ministeryong ito? Bakit ako naririto? Bakit ko ito ginagawa? Bakit ako tumutugtog? Bakit ako kumakanta? Bakit ako nagtuturo ng mga bata? Anong dahilan? Bakit natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa po natin patungkol sa spiritual na usapan? Ginagawa po natin ito, kaya nga sabi natin, i-check po natin yung ating sarili. Ako, tinatanong ko rin ang sarili ko, Lord, itong ginagawa ko, talaga bang sa'yo ko ginagawa? Amen? Baka kasi masingitan o meron tayong mga kaisipan, gagawin ko to kasi gusto ko, nakikita nila na ginagawa ko to. So, nasa na yung motibo? Wala na sa Diyos. Nasaan na?
nasa tao na. Amen? Pero sabi natin, why we do things that we do here in church and outside the church, ginagawa ba natin ito para sa Diyos? Am I doing all these things for God? Ginagawa ko ba talaga ang lahat ng ito para sa Diyos? Nag-evangelize tayo dyan sa labas. Bakit natin yung ginagawa? Kasi inutusan kami. Di ba? Pwedeng gano'n ang sagot. Bakit ka nagbabahagi ng salita ng Diyos? Kasi kami yung schedule ngayong araw na to. Kasi ito yung pinag-usapan natin. So gusto nating liwanagin na itong mga bagay na to, kung gano'n po yung mga nasa kaisipan natin, kung gano'n po yung nasa puso natin, ngayon po itinatama tayo ng Diyos, ini-align muli ng Diyos ang ating puso, ang ating isip, ang ating kalooban ayon sa Kanyang kalooban. Ba't mo yan ginagawa, Jenny? Kasi gagawin mo yan para sa akin. Amen? Bakit nyo ginagawa yung ginagawa ninyo? Kasi ginagawa mo yan para sa Diyos. Paalala ni Pablo, Filipos 2, buksan po natin. Philippians, magkalapit lang po sila ng Colossus. Philippians chapter 2, verses 3 to 5. Sabi po rito, paalala po sa atin ang salita ng Diyos. Nakita na po natin, Filipos 2, 3, 5. Ang sabi po rito, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang inyong sarili. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba. Sorry po, mali ang tingin. Hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Paalala ng Biblia, huwag akong gagawa, dahil lamang sa gusto po natin na tayo po ay matanyag. Ano yung matanyag? Makilala, maging sikat. So, paalala ng Biblia, kung gagawa tayo, huwag ganito. Amen? Bagkus, ano daw dapat? Tayo ay magpakababa. Amen? Kahit na magaling ka, sabihin na natin magaling ka. Sabihin na natin marunong ka. Sabihin na natin you are the best among the best in your church. Ganun pa man, ganun pa din, ang utos ng Biblia, ang paalala ng Biblia sa atin, magpakababa po tayo. Amen. Kaya naman tayo gumaling, kaya ka rin naman gumaling, kung magaling na po tayo, kaya naman na-achieve natin yung kagalingan na meron tayo ngayon, hindi dahil yun sa atin. Tandaan po natin yan. The reason why we do things, the things that we do, especially for the Lord, it is because of the Holy Spirit works in us. Amen. Ngayon, gumaling ka, naging mahusay ka, hindi dahil sa sarili mo, kung hindi dahil sa galaw ng banal na Espiritu. And who is the Holy Spirit? He is God. And we are the temple of the Holy Spirit. Kaya sabi rito, magpakababa po tayo. Wag mong aagawin, wag mong kakanyahin yung glory. Ayaw ng Diyos po yan. The glory is not for us. Amen? It only belongs to our God. May sinabi po ang Diyos sa Isaiah 42 verse 8. Buksan po natin, Isaiah chapter 42 verse 8. Tignan niyo po maliwanag po ito na sinabi ng Diyos. Basahin ko muna siya sa Tagalog. Isaiah chapter 42 verse 8, sabi po rito, akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos. Walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa aking kalinglingan ni makaagaw sa aking karangalan. Nakita po natin to? Hindi po natin dapat inaangkin ang kalinglingan dahil ito ay karapat-dapat lamang sa ating Diyos. Sabi po sa New Living Translation, maganda po siya
I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to anyone else, nor share my praise. Mas maganda to. Sabi niya, I will not give my glory to anyone else, nor share my praise with carved idols. Hindi ko bibigay ang kalwalhatian ko, hindi ko ibibigay ang kalintingan ko, ni hindi ko ibabahagi ito sa mga carved o inukit na mga iniidolo o ginagawang Diyos ng tao. So, sabi po dito sa atin, yung kalingningan, kalwalhatian, yan po ay sa Diyos. Amen. Kasi sa totoo po, tayo po ay napupuri talaga ng tao. Amen? Napupuri naman talaga tayo. Sabihin, uy, gumagaling ka na, sister. Oh, brother, gumagaling ka na, umaayos na. Napupuri naman po talaga tayo ng tao. Okay lang yan. Hindi naman natin pinagbabawal na purihin po natin yung mga kapuri-puring bagay because it boosts their morale, it boosts their confidence. But, dun sa pinupuri, syempre, sabi nga, huwag mo siyang pepersonalin. Huwag mo siyang kakanyahin. Amen? Pag pinuri ka, salamat sa Diyos. Glory to God. Not glory to you, not glory to me, but glory to God. Amen? So, sa ating pong pinag-aaralan na si Jesus ang sentro ng iglesia na to, ako po ay nagtanong din naman sa Diyos ng ilang beses na, God, talaga bang ikaw ay sumasa amin? Yan. Kasi meron pong mga pagkakataon dito po sa ating iglesia na tayo po ay nasasabihan na this will not prosper. Hindi po ito magtatagumpay, hindi po ito lalago, kasi wala tayong covering. Yan. So, syempre po nasaktan ako nung sinabihan ako niya. No, pero ganun pa man, kahit po ako'y nasaktan, nung yan po ay sinabi sa atin, ewan ko lang kung may mga kasama ako noon, nung yun ay sinasabi, nagtanong din naman ako sa Diyos, Lord, talaga bang binuksan mo to? Lord, talaga bang ikaw yung may gusto na kami ay magkaroon ng ganitong uri ng pagtitipon? Nagtanong din po ako sa Panginoon. Hindi naman po tayo pwedeng, alam mo yun, yung magyabang ka na, oo, sino na, dahil gusto mo lang, parang ganyan, di ba? Dahil gusto mo lang ipakita na ang Diyos talaga yung nagtatatli to, ang Diyos talaga yung nagbukas ng gawain ito. Sabi ng Biblia, kung anong binuksan ng Diyos, walang makapagsasara. At kung anong sinara ng Diyos, walang makapagbubukas. Kaya tinanong ko rin yan, Lord, is your God's word? Amen? And siguro ngayon, alam na natin ang sagot. Tama mo ba? Ngayon, alam na natin ang sagot. Kasi may sinasabi po sa Gawa chapter 5. Tignan niyo po ito. Kasi sabi ko, Lord, kung talagang baka namang pinipilit ko lang, o ako lang yung may gusto, then, i-dissolve mo na. Yung katulad ng gusto nila. Mawala na ito. Wala pa po ito noon. Wala pa to. Pero dito po sa Gawa, Kabanata 5, talata 38 hanggang 39. Acts chapter 5, verses 38 to 39. Dito po kasi, para lang may idea kayo, pero basahin nyo ng buo sa inyong mga bahay, inuusig po yung mga apostol. Actually, inano sila rito, pinalo-palo na sila dito, pinarusahan na po sila. Bakit? Dahil sila po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun yung sa tingin ng mga tao ay kasalanan ng mga apostol. Tignan po natin, Acts chapter 5, verses 38 to 39. Si Gamaliel po itong nagsasabi, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan niyo sila.
kung ang kanilang panukala o pagpupunyagin ito'y mula sa tao, tignan nyo to ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Babasahin niyo po yung verse 14, napalo na po yung mga apostol dyan. Naparusahan na po sila. Nasaktan na po sila. Pero nirelease din sila, pinalaya din po sila dahil kay Gamaliel. No? May mga binigay pang example si Gamaliel dyan, kaya nga sabi ko po sa inyo, basahin nyo na lamang. May mga nagtayo, may mga naging leader. Sabi niya, ang dami din nila. May umabot ng 400, may umabot ng 500. Ngayon, wala na sila. Nagsara na. Amen? Pero yung doon sa mga apostol, kaya sabi niya, doon sa mga ginagawa ng mga apostol na nagbabahagi sila ng salita ng Diyos, hayaan niyo sila. Kasi kung yan ay sa tao, mabibigo din sila. At ito din naman po yung naging basihan natin dito sa ating iglesia. Lord, kung ito ay kagustuhan lang namin, na kami yung talagang may gusto lang na magkaroon kami ng church, na sama-sama kami, then make it happen na mawala nga po ito. Kahit masakit po yun sa prayer, ay pinag-pray po natin. Kasi nga, ayaw naman natin na mag-ano po tayo na, kasi talagang inisip-isip ko rin yun Wala kaming covery. Tapos ganito lang lagi din kami. Alam mo yun, may mga ganong pong kaisipan. Kaya talaga, sinig po natin ang katugunan ng Panginoon. At yung sinabi ko yan sa inyo, wala pa po ito. Pero ngayon, alam niyo na yung sagot. Nagkaroon nga tayo nito Amen? Purihin ang Diyos. Kaya, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Na somehow, pinagmamalaki natin, hindi yung ating mga sarili. Ang ipinagmamalaki natin dito at itinataas natin, yes, Lord, hindi kami nawawala sapat na gusto mo. Di ba? Yes, Lord, hindi kami sumasansala doon sa gusto mo. Kaya very careful tayo sa mga kinikilos natin dito, sa mga dinidesisyon po natin dito. Ngayon po, nakakatuwa ang Diyos. No? Actually, matagal na po tayong natutuwa sa Panginoon, pero ngayon mas lalo po tayo na-amaze sa Panginoong Diyos. Alam niyo kung bakit? Yung mga tao na yung lumalapit sa atin, mga foreigner pa sila na yung pumupunta dito sa atin, tinutulungan tayong mag-evangelize dyan sa kapaligiran. Amen po ba? Yung bagay na yun, napakalaking tulong sa atin. Napakalaking tulong. Kaya nga may mga larawan tayo dyan Biro mo yung mga Koreano, bali-baliktad na yung dila nila sa pag-i-English, pero sinisikap nila. Bakit? Dahil gusto nila tayong tulungan na mag-ebanghelyo dito po sa ating kapaligiran. At ayos ko sabihin sa inyo, sa darating na Hunyo, may darating na naman po mga Koreano sa atin. Kung loloobin ng Diyos, no? Sila po yung lumapit sa atin. Kung kilala niyo po si Daisy, dati po natin siyang ka-church sa DCSGO. One day, kinontak niya po tayo. And just to make the story short, may naghahanap na Koreano na gusto raw tumulong sa iglesia at naalala niya raw po tayo. Amen? Kaya ngayon, sa June, sabi ni Daisy, after sa kanila, bago umuwi ang mga Koreano, pupunta sila dito to evangelize. And I hope and pray, you will be with us. Siyempre, hindi natin papabayaan. O mag-evangelize pala kayo, kayo na lang. Hindi pwede gano'n. Tama? Kasama po tayo doon. Kalabitin mo yung katabi mo, kasama ka doon. Kala mo ba, hindi ka kasama? Kasama po tayo doon, syempre. Sila na nga yung nag-ano Kumbaga, sila na nga yung nagpupursige. Di pa ba natin sila sasamahan? Kung sila nagpupursige, mas lalo tayong dapat magpursige. Why? Sa ating pinagkatiwala ng Diyos ito Tama po? Amen?
Kaya sama po natin sa panalangin. Yung bagay na yan. Philippians 2:12-13. Balik po tayo sa Filipos. Filipos 2:12-13. Ang bilis naman ng oras. 10:25 na. Matatapos na ako. Kaya mga minamahal, bibilisan ko po ng konti. Higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Bago po tayo magpatuloy, gusto kong makita po ninyo yung sinabi ni Pablo dito. Una doon sa verse 12, sabi niya, may takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang kailan po? Hanggang kailan? Uy, ano sabi sa Bible nyo? Hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. There is a completion of our salvation. Kailangan malubos yung kaligtasan natin. Malalaman natin lubos na. Kompleto na. Tapos na yung salvation natin kapag tayo po ay nandun na mismo sa kaharian na Diyos. Anong sabi rito? Habang hinihintay natin yung araw at panahon na yon, magpatuloy tayo sa paggawa. Amen? Bakit? Gagawa ka ng gagawa. Sabi sa verse 13 na sinasabi ko sa inyo kanina, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang may sagawa ang kanyang kalooban. Amen. Ang Diyos po ang nagpasimula. Kung ano man yung ginagawa natin, ano man yung ginagawa ko ngayon, siya rin po ang nagbibigay ng pagtatapos dahil siya yung nagbibigay sa atin ng desire na gawin ang bagay na ito. It is not on our own. Kasi kung yung sarili lang po natin, isipin niyo po ito. Kung yung sarili lang natin, batayan natin ang ating mga sarili. Ba't ako gagawa? Diyan, napapagod ako. Mas masarap magpahinga. Tama? Mas masarap sa bahay. Kasi dami kong labahin. Gusto niyo ba kasamahan? Open po. Open for all. Diba? Ba't ako magpapagod dyan? Ba't ako magtatawag dyan? Hindi nga ako pinapansin. Makakaramdam pa ako ng galit at inis. Ano niyo po yung gusto na, kung babatayan po natin yung ating mga sarili. Kung ang susundin natin ay ang ating sarili, kung hindi tayo binibigyan ng pagnanasa ng Diyos na makasunod sa kanyang pinapagawa, hindi natin gagawin itong mga bagay na to. Tama? Hindi natin to gagawin. Bakit? Mas masarap magpahinga. O, linggo ngayon, mas masarap mamasyal. Mas masarap mag-swimming, summertime. Diba? Mas masarap pumunta sa kung saan-saang lugar. Mas masarap kumain ng kumain. Marami pong masarap gawin. Marami pong mas masayang gawin kaysa yung ginagawa natin dito. Yan po yung katotohanan. Pero bakit ginagawa natin itong mga bagay na ginagawa natin dito? At yung nasa labas tayo ng iglesia, it is because of God. Amen? Ba't ako sasamba dyan? Panggabi ako, puyat ako. Pwede naman mahiga na lang ako sa bahay. Tama? Higa na lang ako. Wala naman ako nakukuha dyan. Pero di ba, bakit kayo naririto? It is because God gave you the desire to listen to His Word. Ito po yung sinasabi ng Filipos na binasa natin, Filipos 2:12 hanggang 13. Make Jesus Christ the center of your life. Each and every one of us. Alam niyo po, kapag si Jesus ang sentro ng buhay natin, tayong lahat. Anong tawag sa atin? Church. Tama po ba? Kung si Jesus po ang sentro ng bawat buhay po natin, and then yung sentro ng iglesia,
mangyayari yung title natin. That Jesus is the center of SCN. Amen? Kaya anong dapat unahin? Gawin mo at gawin ko na sentro ng buhay natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Filipos 2:14 hanggang 16. Babalak po kayo doon sa binasa natin kanina. Filipos 2:14 hanggang 16. Kapag ikaw ay gumagawa, kapatid, sa kaharian ng Diyos, gawin ninyo ang lahat ng bagay. Paano mo magagawin? Walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Amen! Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo, ay may pagmamalaki ko kayo, sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal, sabi ni Pablo. Amen. Mga kapatid, make Jesus the center of your life. And when we do things here and outside the church, kung nasaan man po tayo, no, yung mga bagay na ginagawa natin para sa kapwa natin, para sa Panginoon, gawin natin ang mga bagay na to nang walang tutol. Walang nagmamurmur, walang reklamo. Amin po ba? Sabi rito sa ating pong binasa, no? Dahil ang Diyos natin mismo, ang Panginoong Jesus mismo, kung meron dapat magreklamo, siya po yun. Pwede naman yan sabihin, bakit ko iniligtas yung mga yan? Sino ba sila? Tingnan mo nga ang tigas-tigas ng ulo nila. Tama mo ba? Bakit ko pag-aalayan ng buhay ang mga yan? Sino ba sila? Tingnan mo, ayaw nga nilang sumunod sa'yo. Ayaw nga nilang makinig sa salita. Bakit ko ililigtas yung mga yan? Pero sinabi ba yun ni Jesucristo? Hindi. And the rest is history. We know what happened to Jesus Christ. Amen. Kaya nga sabi po rito, ang mga ginagawa natin, lahat, sabi rito, lahat ng bagay, gawin natin ito ng walang putol at pagtatalo. Para ano? Para makita na tayo po ay mga ulirang anak ng Diyos. At para makita ang kaliwanagan, ang kanindigan ng bawat isa sa atin. Sa gayon, sabi, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihahatid natin sa kanila ang balita ng kaligtasan. Na kapag nakikita nila tayo, mga tao sa labas, o kahit sinong tao nakakasalamuha po natin, pag tayo po ay naging mga ulirang anak ng Diyos, na katulad nito, pagsunod natin sa Diyos, ginagawa natin ang mga bagay na to para sa ating Diyos. No? Para tayong mga nagdiningning ng mga tala, nagliliwanag. There is something in us na hindi nila maipaliwanag. Bakit parang merong puwersa na tumutulak sa kanila para lapitan ka? Ganun po yun. No? Na nagniningning ka, masaya yung aura mo. Kahit hindi ka nakangiti, ang tingin nila sa'yo, nakangiti ka. Kahit hindi masaya yung mukha mo, ang tingin nila sa'yo, napakasaya mo. Amen? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Tingnan mo kung nagniningning. Yan. Amen. Kailangan magningning. Saksak nyo, may saksakan dyan. Saksak nyo, pag madilim, joke lang. And again, mga kapatid, mangyayari ito when we are connected to the source. Amen? Pag tayo po ay nakaugnay, pag tayo po ay may relasyon, tunay na relasyon
sa ating Diyos. Kung gagawin po natin itong mga bagay na to, katulad ng sinabi ko kanina, kung si Jesus ang sentro ng bawat buhay nating lahat, and then Jesus Christ is the center of SCF. Amen? Maganda po yung naging sharing namin nung nakaraang last Friday lang. No? Kaya maganda uma-attend kayo para naririnig nyo. Kasi hindi ko na marirewind eh. Kung ano na lang yung natatandaan ko. Pero maganda yung naging bahaginan namin nung nakaraang Friday. Wherein, nabanggit doon yung mga end times. No? May araw po na mag-aaral tayo ng eschatology. Gusto niyo po yan? Gusto niyo malaman ng eschatology? No? Eschatology means the study of the end. End of things. Kasi magtatapos po talaga ang lahat ng bagay dito sa mundo. Pero hindi po natin siya gagawing linggo. Amen. Kasi po, mahaba po yun. Kung ano lang yung aabutin natin, pero ang gusto kong sabihin sa inyo, maghapon. Kung interesado ka, pumunta ka. Kung hindi ka interesado, edi it's up to you. Amen? Pero mahalaga pong maunawaan po natin yung eschatology. Bakit? Dahil kung meron na tayong mga nararanasan ngayon na naiuugnay na po natin sa Biblia. Tama po ba? No? Kaya sabi nung isa sa mga sharing natin nung nakaraang Friday, ito na yung panahon that we have to give it all to God. Nagsiserve ka, give it all to God. Tama po ba? Umaattend ka, give it all to God. No? Gusto mong matuto? Magpatuloy ka para lubusan mong maunawaan at makilala ang Diyos. Give it all to God. Ano yun? Di na kami, lahat ng oras, nasa ganito na lang. Again, I say, no. Tama? Makakapag-aral ka pa rin kung nag-aaral ka. Makakapagtrabaho ka pa rin kung nagtatrabaho ka. Pero, tiyakin mo sa sarili mo that you give priority, ultimate priority. Sino? Ang Diyos natin. Amen. Dahil kanina, naalaman na natin, doon sa main verse natin sa Colossians, na ang lahat ng nilikha, kasama po tayo po ay nilikha para sa Kanya. Amen. Pero kung gusto mo mapunta doon sa kaaway niya, malaya ka rin naman. Dahil binigyan po tayo ng kalayaan ng Diyos na magdesisyon. Tama po ba? Ang Diyos po natin ay may kaaway at kilala na po natin kung sino ang kaaway ng Diyos. Kung gusto mo naman dun sa kaaway niya, malaya ka rin. Bakit? Kasi desisyon mo yan. Pero sa Diyos, hanggang maaari gusto niya, tayo po ay makaranas ng kaligtasan. Amen. Andito ka na rin lang ngayon, kapatid. Give it all to God. Amen. Be a complete package. Ayan. Tayo mahilig tayo sa package, di ba? Pagkakain ka, yung family meal. Ayan. Pag magpapalaboratory ka, yung package A, package B. Ano yung sabihin nun? Yung kailangan mo, nandun na lahat. Tama? Mga kapatid, maging complete package po tayo. Sabi po sa Colossians 3, 12 to 17. Sige, buksan po natin. Colosas 3, 12, 17. Nakita niyo na po? Colossians 3, 12 to 17. Ito po yung sinasabi ko. Be a complete package, mga kapatid. Basahin natin, napakaganda po ng sinasabi nito. Kayo'y hinirang ng Diyos. Itinalaga para sa Kanya at
minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Tiisin mo na lahat. Yan. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag. Ba't daw tayo tinawag? Upang maging bahagi ng isang katawan. Amen! Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo, anong gagawin? Ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Meron po bang malabo dito? Wala. Kaya nga sabi ko, be a complete package. Pag sinabi, sino yung Kristiyano? Ito yun. Hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal mo ba siya? Mahal po tayo ng Diyos. And the rest, hindi na po natin masyadong i-explore kasi very self-explanatory na po yan. Kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya. In conclusion, punta po tayo sa 2 Thessalonians, 2 Thessalonica, chapter 2, verses 14 to 17. 2 Thessalonians chapter 2, verses 14 to 17. Paulit-ulit, tingnan niyo po, sinabi ulit, tinawag kayo ng Diyos. Paano ka tinawag? Sa pamamagitan ng mabuting balita ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, ano gagawin? Manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Alipin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa Kanyang habag ay nagbibigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Last verse 17. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Amen. So sabi po rito sa atin ng Biblia, tayo po ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng mabuting balita, no? Upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Kaya anong sabi? Manatili tayo matatag saan? Sa katotohanang itinuro namin sa inyo. Maging matatag kayo sa gospel. Amen? Maging matatag kayo sa inyong pananampalataya. Stand firm in your faith. Huwag yung paiba-iba. Sabi ng isang nagtuturo, ganito daw. Sabi ng isang nagtuturo, ganito daw. Diba? Pwede po kasi mangyari sa bawat isa yan. Pero maging matatag po tayo. Anong sinasabi ng Biblia? Yung po yung katotohanan, doon po tayo maging matatag. Kaya kapag meron tayong ibang naririnig na turo na hindi nakaayon sa Biblia, anong sabi? Hindi natin dapat i-entertain. Amen. Maging matatag ka, kapatid. Anong pananampalataya mo talaga?
Maging matatag po tayo sa katotohanan. Maging matatag tayo sa itinuturo po sa atin. Bakit? Sa panahon po natin ngayon, napakarami pong mga nagtuturo. Napakadami na rin pong mga platforms. Kaya na bisita natin. Napakarami na pong mga platforms ngayon na ginagamit na ng mga tao para, sabi nila, magbahagi ng salita ng Diyos. Kahit sino nagbabahagi ng salita ng Diyos, wala po akong ano doon. Kumbaga, hindi ko naman pwedeng sabihin, huwag kang magganyan, kasi dapat talagang ibahagi ang salita ng Diyos. Pero, kailangan mag-ingat po tayo sa mga napapanood natin, sa mga naririnig natin, na mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Kung pamilya po kayo sa nakausap na ba? O na-encounter ni Tetelestai na si Christine. Alam niyo po yun? Nagtuturo mo siya sa TikTok. Araw-araw meron siyang video. Kagabi, manood na lang kayo. Pero again, I tell you, no? Kayo po, binibigyan ko ng babala. Kung anong totoo, doon ka maniniwala. Hindi doon sa nagsasalita. Kung ang sinasabi niya ay ayon sa katotohanan, then believe. But if not, tingnan mo lang. Para na alam mo, yung mga false teachers talaga at hindi. Kasi itong tao na to, ay sinabihan niya, sila Tetelestai, at saka yung iba nagtuturo, yung ibang pastor, sinabihan niya sila na sila ay false teacher. Alam niyo po anong isang turo nitong babae-lalaki na to? Tinawag ko siyang babae-lalaki, siya po pala ay isang transgender. Yes. Alam niyo kung anong isa sa mga tinuturo niya? At marami pong kabataan ang followers niya at pinagtatanggol siya. Hindi kasalanan maging bading. Hindi kasalanan maging tomboy. Ang kasalanan daw, kapag nakipagrelasyon na yung bading sa kapwa niya lalaki. Diba? Maganda siyang pakinggan. Kung bading yung makikinig, tomboy yung makikinig, aba, may kakampi na siya. Bakit? Gumagamit po siya ng verse. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. You should know the truth for us not to be deceived. Amen. At ito na yung panahon, pakikinggan ng tao kung ano yung maganda sa pandinig niya. Katulad ng ganong katuruan. Sa society natin, di ba? Tanggap kayong mga ganyan. Tama po ba? So maganda sa pandinig nila yon. Kaya marami siyang tao. Marami na pong sumusunod sa kanya. At yun yung sinasabi nga ng Tetelestai, yun yung kinalulungkot niya. Kaya patuloy niyang, sabi nga niya kagabi, this will be the second and the last. Na magagawa siya ng video patungkol dun sa tao na yon. Kasi nag-offer na siya ng help. Gusto niyang tulungan. Bible study sila. Ayaw. Ayaw niya. Bakit? Gusto niya yung sarili niya, pagkaunawa sa Biblia, yun yung kanyang gustong sundin. At isa pang delikado, kapag sinabi ng isang tao o ng isang mananampalataya, sinong mentor mo? Ang Diyos. Naku po. Maganda naman yung sagot. Tama. Pero mahalaga na may mentor po tayo dito sa lupa. Hindi pwedeng wala kang mentor dito. Sino magsasabi sa'yo, uy, Jenny, mali na yung tinuturo mo? Ako nga, pag meron akong hindi naiintindihan at naguguluhan ako, ilang pastor yung chinachat ko eh. Maunawaan ko lang. Huwag po kayong dadating sa punto na gano'n. Na hindi kayo nagtatanong. Sa tingin mo, alam mo. Sa tingin mo, naiintindihan mo. Papasok po kayo sa exegesis, heresy, false teaching,
Tapos nandito ka sa SCM. Di ako magdadalawang isip na palayain ka. Amen. Kaya, be strong and stand firm in your faith. Make Jesus the center of your life. Be a part of the church. Anong application natin dito? Bilang ikaw ay bahagi ng iglesia, kapatid. Be active, be involved, engage, commit, give. Lahat pa, kasama na, ilalaman ko ito. Gawin mo ito lahat kung saan ka dinala na iglesia ng Diyos. Isa pang nakakatakot na turo na naririnig at nakikita natin ngayon sa mga social media, kahit hindi ako pumunta sa church, okay lang kasi kasama ko naman ang Diyos araw-araw. Nabasa niyo na yun o narinig niyo na yun? Okay lang hindi ako mag-church kasi kasama ko naman si Lord araw-araw. Eh di ba wala na pala yung sinabi ng Diyos? Hebrews 10:27. Huwag niyong kaliligtaan ang mga pagtitipon na ganito. Sa Exodus, 6 na araw sa inyo, 1 araw sa akin. Saan pupunta yun? Kung pwede naman palang huwag nang mag-church, ba't nandito pa tayo? Naisip niyo po ba yun? Kung pwede naman palang wala nang isang lugar na pagdadausan ng pagsamba, bakit kailangan pang palayain ng mga Israelita doon sa bansang Ehipto? Eh, pwede naman silang magsamba doon. Bakit? Anong dahilan ba sila pinalaya? Anong sabi ni Yahweh? Kaya sila palalayain, kaya sila pinalaya para sumamba sa akin dito sa bundok na ito. Nakita niyo po yung point ng God. Hindi point ni Jenny, yung punto po ng Diyos. And it's very important na meron po tayong tinatawag na belongingness. Saan pamilya kakabilang dito sa lupa? Kasi marami pong pamilya, tama? Bawa kami, o kabilang ako sa Reyes family. Sa spiritual, saan pamilya kakabilang? Ay wala, sarili ko lang. Hindi po pwede yun. And since you are a part of the church, mga kapatid, ano sabi ko? Be active, be involved, engage, commit here in church, and give to the church sa part of our spiritual life, no? Dahil ikaw ay kabahagi, ikaw ay miyembro ng iglesia na to. At bilang miyembro ng iglesia na to, tayo pong lahat na miyembro ng iglesia na to, we are accountable to the Lord in this church. Saan tayo accountable? Dito sa SCM. Alam niyo po, last year, nagpa-fill up po tayo ng membership form. Na hindi ko alam kung ito po ay parang sa tingin ng karamihan, it is just a form. Lalagay mo lang yung pangalan mo at the other details spiritually na kailangan mo. Pero alam nyo ba na napakahalaga ng pagkakaroon ng iglesia ng isang membership? Na matatawag talaga ng iglesia na ito talaga kabilang siya dito. When we talk about illegalities, parang ito po yun. Membership form. Kanina may mga binigyan po ako mga kapatiran na po natin ngayon, no? Sa dulo po nito, kailan ko ba ito last year ba? Sa dulo po nito may nakalagay, a very simple statement na alam ko hindi binigyan ng halaga ng ilan. Ang sabi po rito, I hereby certify that the above information is all true. And I also do understand that I am subject to all the rules and regulations as a part of Sambayang Kristiyano Ministries. Alam niyo ba itong simpleng pangungusap na to? Ito yung sinasabi ko sa inyo that each and every one of you are accountable and you are subject to the rules and regulations of this church.
Meaning, you need to obey all the rules and regulations of the church. Amen. Pero kayo naman ay makakapagsabi. Kung mahigpit o maluwag dito eh. Tama po ba? Kayo po yung makakasagot kung naghihigpit po tayo o hindi. Yung ibang nag-fill up nito, after nilang fill up nito, umalis sila. At yun yung nakakalungkot. Walang value. Kaya nga sabi ko, yung iba, sinulatan lang to, tapos umalis. Walang value sa kanila itong ganitong kapirasong papel na to. Sana kayo, hindi kayo ganon. You value your being a member of this church because dito kayo dinala ng Diyos. Anong sabi? Ilang beses na bang na-post yung ano na yon? Doon sa church mo, ano ba yung sabi ng post na yon? Ang last na nag-post ng si Nanay Penny? Participate? Ano ba yun, Nay? Participate? Maging active? Mabubuksan mo ba, Nay? Yung ano? Hindi ka lang uma-attend dito. Because you are body, a part of the body of Christ. Amen. So kung ano po yung pinapatupad ng iglesia, kasama ka doon, hindi ka nakahiwalay. Kaya nga, we are all accountable to the Lord. Bakit? Dito kanya dinala eh. Dito kanya tinanim. Tama po ba? No? So bigyan po natin ng halaga itong church. Bigyan natin ng halaga. Bigyan po natin ng, alam mo yun, hindi mo yan binabaliwala. Oh, may project ang church. Makikiisa ka. Oh, may activity ang church. Makikiisa ka. Oh, may gawain sa church. Nandun ka. Kasama ka. Diba? No? Ganun po yung ibig sabihin nito. Hindi po lang siya simpleng pinapirma ko kayo at inalam mo. Hindi ko naman i-memorize yung mga birthday ninyo at puntahan kayo isa-isa pag birthday ninyo. Huh? Amen po. Not just attend to your church. Love your church, serve, invite, worship, invite the life, invite, and faith. Amen. Sige, ulitin ko na yan. Anong sabi? Kasi alam ko, na-post ko na rin ito dati. Don't just attend to your church. Love your church. Do you love this church? Serve. Give. Kasama po talaga yun. Give. Why? If we do not give, saan tayo kukuha ng pambayad ng mga dapat po natin bayaran dito? Tama? And all the expenses and all the things that we need to do here, saan tayo kukuha? May paid ako. Sabihin mo sa meral ko, uy, may paid kami. Ikaw maniningil ng kuryente. Sabihin mo sa tubig, gano'n. Pwede ba yun? Hindi. That's why kasama po yung pagbibigay. Amen? Don't. Nawala tuloy. Sorry. Nawala ta. Di ka, nawala. Don't just attend. Love the church. Serve in church. Participate. Give. Yun po yung ibig sabihin. Yun itong pinag-aaralan natin. Because, thank you, Ta. Thank you, Nay. Jesus is the center of this church. We have to unite. We have to help each other para kung ano yung gusto ng Diyos, anong kalooban ng Diyos, mapangyari po dito sa iglesia na ito. Amen. Amen. Yung iba nga, very proud sila sa church nila. They keep on posting. They keep on sharing kung ano yung nangyayari sa church nila. Dito sinasabi ko pa, i-share nyo naman yung ano. Nagsasabi pa ako ng gano'n, share nyo naman to. Alam mo yung parang minsan, nagmamakaawa ka pa, share nyo naman to para yung church natin makilala. Yung iba hanggang ngayon, dead na sila. Minsan, magre-react ka na lang, hindi pa rin nagre-react. Alam mo yun? Diba? Kung sumasang-ayon ka dun sa nakalagay, ano ba naman yung mag-react ka?
Diba? Hindi ko naman hinihingi yung maraming reaksyon. But I am teaching you, tinuturuan ko po kayo na somehow, kung nauunawaan niyo yung nakalagay doon sa ipinos, parang yun yung pag-react mo, yun yung pagsabi mo ng Amen. Tama po ba? Hindi yung parang wala kang pakialam. Hindi mo iniintindi. Kahit sabihin ko, i-share nyo to, ganito. Wala lang. Yung iba, very proud sila. Pag may activity sila, may nagsayaw na ano nila, pinupost agad nila. Dito, kung hindi kami magpo-post, wala namang nagpo-post eh. Lalagay namin sa media page. Mga ganyan ba? But you are a part of the church. Huwag po kayong masasaktan. You are a part of the church. And being a part of the church, you and me are accountable. O naman po yung mga ginagawa po natin dito, bahagi po tayo. And let's make Jesus the center of this church. Bakit natin gusto na kahit sa social media ay nag-ano tayo, gusto natin maging active? Kasi yung mga tao ngayon, ma-social media na sila. Amen? Marami pong nabo-born again dahil sa social media. Although yung iba, negative yung dating, pero doon pa rin tayo sa magandang bahagi ng technology natin ngayon na marami pa rin ang nananampalataya because of what they see, what they read, no? What they've heard on that video, what they've learned on that post, on that verse na nai-post, yung mga ganyan ba? Marami pa rin po. At hindi natin alam, nakakatulong tayo doon sa mga, ito palang tao na to, dumadanas ng ganito, pero dahil may post na ganito, nagbigay iyon ng lakas ng loob sa kanya. Hindi po natin alam yung kapangyarihan ng salita. Sabi nga ni Pablo, sa anumang kaparaanan, okay lang sa kanya, kahit ang motibo mo ay hindi maganda, basta ay papahayag ang salita ng Diyos. Nabasa niyo na po ba yun? Hindi ko alam kung nasaan yun. Pero sabi ni Pablo yun. Kasi minsan, yung ibang nag-share, nag-preach, meron silang personal na motibo. Pero sabi ni Pablo, okay lang sa kanya kung anong motibo mo. Ang mahalaga sa akin, na ipipreach, na isi-share yung salita ng Diyos. At alam nyo, naiingit ako kay Pablo. Sabi ko nga, sana someday maging ganito ako kay Pablo. Kasi pag sa ngayon po, nasa Acts ako sa aking Bible reading, pag binabasa ko yung mga nababasa ko sa Biblia, lalo na meron patungkol kay Pablo, wala kang ibang mababasa sa buhay ni Pablo nung simula na siya kumilala sa Diyos. Ang palagi kong nababasa, and Paul preached, and Paul shared the gospel for 2.5 years. Kung nasaan man po siya, abutin ha, and Paul preached the gospel. At ipinahayag ni Pablo ang salita ng Diyos. Dito sa lugar na to, palagi pong ganon. Yun po ay palaging ginagawa ni Pablo. And I want that. Why? At gustuhin niyo rin po yun. Why? Balik tayo sa Great Commission natin. Matthew 28:19 to 20. Hindi dahil sa nagdi-DNA 12 tayo, hindi. Kung hindi commanded by God, therefore, go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi pa natapos. And teaching them all the things I have commanded you up to the end of the age. Nakita niyo po? Ito na po yung buhay natin. Magbahagi ng salita ng Diyos. And that will happen, hingin natin sa Diyos. Kung wala yung desire sa puso mo ngayon, Lord, bigay mo sa pagnanais ko na makagampanan ako ayon sa iyong nilalayon, ayon sa iyong kagustuhan. Kung hindi pa yan yung gusto mo ngayon, na makapaglingkod sa Diyos, pag-pray lang po natin, mga kapatid. Amen?
Tayo po'y manalangin. And I'm really hoping and praying meron po tayong napulot, natutunan sa umaga na to. No? Let's pray. Hallelujah. Oh, we just worship you, Lord God. We just magnify your holy name. And thank you, God, for all the messages na ipinagkaloob mo po sa amin sa umaga na to. Thank you, God, for making us realize how deep, kung gano'ng kalalim, Panginoon, yung dapat na maging pagpapahalaga namin, na maging bahagi ng iglesia mo. And we are blessed because we are a part of the body of Christ. And the head of the church is you, our Lord, our God, our Savior. Thank you, Jesus. Nawa, Panginoon, sa mga meron ng desire na lubusan ang isurrender ang buhay nila sa iyo, magpatuloy po ito, katulad ng sinabi mo sa iyong salita. Maging matatag kami, nawa maging matatag kami, Panginoon. Nawa maging matibay kami, O Diyos, sa katotohanan na ipinagkaloob mo sa amin. Sa pananampalataya na meron po kami ngayon, God. At nawa maging sentro ka ng bawat buhay po namin. Gustuhin namin yun, Lord, na ikaw yung masunod namin sa bawat araw na pinagkakaloob mo po sa amin. We just thank you, Lord. We honor you, Lord God, for this day. Salamat sa iyong mga mensahe. Banal na Espiritu, marami pa po kaming dapat matutunan at malaman. Kung meron pa po mga hindi pa naiintindihan, Lord, hindi na po abot ng aking kakayahan at ng aking kaisipan. Alam ko, Panginoon, ang kapangyarihan mo ang siyang magtuturo sa bawat isa na naririto. Aabutin mo po sila, Panginoon. Mangungusap ka sa kanila at bibigyan mo sila ng bagong puso at bagong espiritu upang kami mga maging bagong nilalang. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.